Hello! Live na po tayo. You're now live. Alright. Okay. Mm-hmm. Hello po! Live na tayo. The beauty of one in a million. You are one in a million. Chance of a lifetime. Ako, yung mga magsishare ng aking link hindi pa lumalabas. Ako na nga lang. Ako na lang, Dodong. Sa lahat ng ayaw ko, yung tao hindi alerto. Lalo na tamad. Ayun, ayaw ko makasama yun. Yung hindi siya energetic palagi. Walang ganyan sa Kingdom of God. Kaya nga sabi sa Kingdom of God ay rejoice always eh. Lagi kang puno ng vigor. Puno tayo lagi ng excitement. Babagal-bagal tayo sa mundong ito. Hukbo ng demonyo ang kalaban natin. Hindi tao lamang. Kaya yung masyado tayong pademure sa Kristyanismo natin. Kaawa-awa ang mga Kristiyano. Nilalampaso ng demonyo. Yun mo tuturuan mo ng panalong paniwala, panalong alam, ayaw nila. Ang gagaling sa Bible, graduate, may mga PhD pa. So sabihin mo sa kanila na, kaya mo yan. Demonyo lang yan eh. Dati lang anghel yan eh. No, sabi niya. Sipin mo yung sinabi ni Jesus sa atin na mahalin mo kaaway mo. So paano mamahalin yan? Kapag nakakaharap mo, pwede ba sabihin na i-kiss mo yan at sabihin mo, I love you. Yan. Marami sa tao. Marami. Napakarami. Magaling lang tayo dito sa camera eh. Magaling tayo sa pulpito. Tuntunay nating aksyon at nilalaman ng puso. Isa tayong alipin, gumagapang na parang sanggol. Nakakahiya! Hindi nakakahiya sa tao, kundi sa iyong buhay, Diyos. Magsalita ka para kang isang apak-apakan natin yan. Katauhan na yan. Dahil ang kalaban natin, mga Diyos. Ulitin ko mga kalaban natin, mga Diyos. Hindi po tao ang kalaban natin. And tingin mo sa sarili mo, tao, ay bugok ka. Isa kang itlog na bugok, alam mo yon. Pag bugok ang itlog, hindi mapipisayan. Mamamatayan. So, ilang taon na ba tayo nagtuturuan? Hindi mo kuha sa paawa-awa effect ang buhay na ito.
Dahil ang demonyo hindi naaawa. Pag nalingat ka, sabihin mamatay ka na, lapit ka na matay, papatayin ka niya! Hindi siya naawa sa'yo. Paawa-awa pero magsira ulo mga tao maraming sira ang ulo Kala nila ikabubuti na yung paawa effect. Sa lagi bawal yan. Ulitin ko, bawal yan sa henerasyon ng huling Adan. Pinagluloko natin sarili natin Ang tunay natin sarili, Diyos ang buhay. Basahin natin Genesis 1:26. Balikan natin. Ulit-ulitin natin para mapaniwalaan natin. Ikaw at ako, higit na mataas kaysa mga anghel. Lahat ng demonyo, diablo, dating mga anghel. Okay? Galing natin. Pero pagdating na sa tunay na manifestation, wala. Kung ano-ano mga dahilan, kaysa ganito ako, ganito, bakit ganito? Alam mo, kung katabi kita at dati ako, paluin kita ng baril. Ayoko na ganung lalaki. Hindi lalaki sa akin yan Hampasin kita ng baril. Kung hindi kita mabaril. Huwag ka humarap sa akin na ganun, lalaki ka, ganun ka. Mabuti, nagpastor na ako Pastor nga ba ako? Dito ko naman kita ng pastor na pagka nagloko-loko ka, bubugbugin ka. Naglalaway ako sa ganyang klaseng lalaki Lalo si siga-siga. Tapos pag natutukan mo ng baril, yung pangakasang baril mo, umiihi na sa takot. Huwag ganyan. Puro tayo forma. Walang formahan sa demonyo. Walang forma-forma sa demonyo. Genesis 1:26. Kung ano dinadaldal natin dito sa camera, patunayan natin! Huwag yung magaling tayo rito pag nahin sa harapan ng responsibilidad. Gumagapang tayong parang bata. Tumigil-tigil tayo. Pinagluloko natin sarili natin. Genesis 1:26. Ito, pakinggan mo. Ayaw mong paniwan, bahala ka sa buhay mo. Bukas makaluma, patay ka, mamatay ka, iwan mo pamilya mo. Iyak-iyak ka. Iyak-iyak pamilya mo. Ako, asawa mo, kung hindi, baon kita ng buhay Naman mga ganyang sa mundong ito, labanan ito ng mga siga. Hindi pwede dito patay-patay ka. Ang demonyo siga yan. Naghahari-harian yan Nakakita ka ng mga siga sa kanto, naghahari-harian. Ganyan sila. Gugulatin ka. Kung sabihin siya, ganito ka, ganyan ka, mahina ka, hindi mo kaya. Huwag kang mabuhay sa mundong ito. Umalis ka sa mundong ito kung ganyan ka. Pakiusap. Marami ka pa idadamay. Maaga kang umalis. Okay? Iwanan mo kami dito. Salot ka sa lipunan pag ganyan kay. Huwag ka kay Kristiyano na salot ka sa lipunan. Ang Kristiyano, walang bukang bibig, kundi kapangyarihan. Walang kahinaan sa Kristiyano. I can do all things through Christ, my life, who strengtheneth me. Tapos sabi mo, hina ko ganito ako Sampalin kita Sa totoo lang. Kaya ayaw ko makita pagmumukha mo Dala-dala ko rito yung buhay ko nung araw, pag ganyan. Nung araw, hindi pwede sa akin yung ganyan. Babarkada tayo, gaganong-ganong ka. Nandyan na. May enkwentro na, tatakbo ka, tatalikod ka. Hindi pwedeng ganun. Sa mundong ito, labanan ng mga siga dito. Lahat ng siga, ibaon mo sa hukay. Ganyan dito sa mundong ito. Sisiga-sigaan dito mga demonyo.
Hindi tao. Tingnan mo, Genesis 1:26, ha? Sa King James Version. Kailan tayo nagigising? Bakit iba ang ating mukha dito? Iba mukha natin sa tunay na manifestation sa visible world. Ano? Kala mo makuha natin yan? Pag ganyan-ganyan kalaban natin. Mga Diyos ang kalaban natin. Baka hindi natin alam. Mga Diyos. Ito. And God said, Diyos nagsabi nito, let us make man in our image, after our likeness. Diyan lang muna, ha? Sinabi ng Diyos, sabi niya, let, na alam na natin sa Hebrew ang let, yarad. Ibig sabihin ng yarad, magpakita tayo sa ibaba, sa mundo, sa visible world. Dahil walang tao, walang anumang bagay sa mundong ito na dadama, na amoy, nakikita, na hindi nanggaling sa Diyos. Malinaw yan. Kung hindi mo alam, basahin mo Juan 1, verse 1 hanggang verse 4. Hanapin mo, nandun. Wala. Ni alikabok. Walang alikabok na hindi galing sa Diyos, hindi nagawa yan kung kung hindi sa pamamagitan ng salita na Diyos. Ang salita ay persona, Diyos. Lahat ng salita nagiging persona. Kung sasabihin mo mahina ako, persona yan, salita yan eh. Katauhan. Pag sinabi nating may sakit tayo, katauhan yan. Pag sinabing ako, katauhan yan. Ako ay mahirap, katauhan yan. Wala kang makita sa paligid mo na hindi ikaw. Dahil lahat na nakikita natin sa labas natin, tayo yan. Manifestation. Kaya sabi ng Diyos, let us make manifestation. Ang manifestation. Ang ang nakikitang Diyos. Pero kung ayaw mo tanggapin, ang Diyos na kalaban mo, magmamanifest sa iyo. Kasabihin ng Diyos ng sanglibutan, mahina ka. Di mo kayang pakainin ng pamilya mo. Ikaw yan, manifestation ng demonyo yan na naging ikaw. Man. Pag sinabing let us, ibig sabihin, mag-manifest tayo. Tawag niya mag-manifest. Ang manifest, makita, marinig, madama. Yan ang tao. At yan ang Diyos. So, nilinlang tayo ng katakot-takot ilang taon na reliyon kaysa matatalino. Hindi masama maging matalino. Pero maraming matatalino, puro panlilinlang sa sarili, kaya ang kanyang pananalita ay panlilinlang sa kapwa. Pero ang galing ko magsalita, pakinggan mo ang galing. Sarili niya sinasabi niya. Tingnan mo. Ang gagaling! Isa na ako dyan dati. Ang gagaling namin. Ayan na. Nandiyan ang kalaban, takbo kami. Nasaan ang manifestation? Man means manifestation. Manifestation means nakikita, nadadama, naririnig, nahihipo. Yan ang man. So, ibig sabihin ng Diyos dito, magpakita tayo sa mundong nakikita. At tayo rin ang maghari sa mundo. Dahil walang tao, walang nakikita, naririnig, naaamoy, nadadama sa mundong ito na hindi nagawa sa pamamagitan ng salita o ng Diyos. Ang salita ay Diyos persona. So sinasabi sa Proverbs 23:7, kung ano iniisip niya sa puso niya, ganyan siya.
Kumain ka at uminom ka, sabi niya. Pero wala sa puso niya sinasabi niya. Ganyan tayo karami. Palagi. Ang galing natin eh. Pero ito na sa aktual na buhay, hindi na tayo makatayo, hindi tayo makaugaga. Dahil hinubog itong utak na ito ng katamaran. Ulitin ko. Kabatugan. Sa mundo ng espiritu, babatug-batugan ka, sasakaling ka, ibabaon ka ng buhay ng kalaban mo na Diyos! Puro tayo reliyon dahil may pera sa reliyon. Puro panluloko para magkapera tayo. Pasikat dito, pasikat yung kulang sa pansin. Galit na galit pag hindi napansin. Popost dyan na kaganon lagi. Pero pastor, alam mo kung, nako, mga ganong klaseng tao, manlilin lang yan. Pag kulang sa pansin ang pastor at nagpipreach para lang mapansin, mapuna na may alam siya, pero iba ang nasa puso niya. Kampon ng demonyo yan. Manlilin lang. Okay? So, bakit sasabihin natin ngayon na ang tao ay higit kaysa sa anghel? Marami kasing tao hindi niya naunawaan kung sino siya. Kaya tingin niya pag anghel na mataas sa kanya. Siya daw ang anghel ng kanilang denominasyon. Anghel daw siya. Namatay si anghel. Walang anghel na mamatay, kapatid. Kasi napakataas ng tingin nila kay kapatid na anghel na hindi na naunawaan na anghel ay alipin nila. Patunayan natin, ha? Alright? Etong si Jesus, kung mayroon kang electronic Bible, i-type mo yung Son of Man. Maghapon nung babasa, hindi mo matapos ang mga verses doon. Tingnan natin, ha? Ang Diyos, ayon sa Genesis 1:26, ay man. Manifestation. Nakita na hindi nakikita. So, ang man ay higit na mataas kaysa anghel. Okay? Ang mga puno ng pride at ego, umalis na, ha? Dahil masasaktan lang tayo eh. Huwag na kayo makinig. Bukas makalawa pag inatake katulad itong isa dito. Napakayaman. Builder ng asawa. Pero tad-tad ng puso sa kauupira. Pero kapag nakasama ko, ayaw siyang papigil talaga na alam niya, marami siyang alam sa Bible. Hindi tama yan. Ganito, sa lulog ko to. Yan, mga ego. Ha? Hindi mo pwede linlangin ang kalaban sa paigo-ego, bay. Hindi pwede. Hahalakak sa'yo si Satanas. Hindi mo pwede kunin sa pa-offend, pa-pride. Ang kalaban mo, Diyos ang kalaban mo, hindi tao. Nabasa mo ba? Efesos 6, verse 12. Nabasa mo sino kalaban mo? Tapos tingin mo, ang anghel mataas sa'yo, ang demonyo mataas sa'yo. Kaya meron tayong preacher dyan. Kung ano pinagsasabi, magpakahirap kayo, mag-pray, pakahirap. Basahin mo si Pablo, si Pedro, kung nag-pray para talunin niya ang diablo. Wala kang mabasa. Maliban doon, nung buhay pa si Jesus, nagpaturo sila paano manalangin. Wala pa silang buhay Kristo noon. Nung may buhay Kristo sila, tingnan mo si Jesus kung nag-pray siya na matalo niya ang diablo. Fasting dito, pray dito. Alam mo ang pagtalo ng diablo, katauhan natin. Ulitin ko, ha. Ang pagtalo ng lahat ng diablo ay katauhan mo.
Pag ang salita na Diyos, ang salita naging katauhan mo, hindi mo kailangan mag-pray. Dahil ikaw na yan eh. Kaya si Pedro naglalakad, tinamaan ng anino niya ang mga inalihan ng diablo, takbuhan. Bakit? Nag-pray ba siya? Paano pray? Ako na nga ito eh. Ako na nakikita ang prayer ko. Hindi yung tuturuan mo. Yakapin daw tayo. Kailangan daw yakapin tayo ng Diyos. Kailangan daw mag-pray tayo. Buti siya, wala siyang trabaho, kundi ganyan lang. Bilib ng mga tao palakpak sa kanya. Dahil puro tingin nila sa diablo, sa demonyo, mataas sa kanila. Hindi nila kaya. Kaya umasa sa Diyos, yakapin, magpayakap sa Diyos, lumapit sa Diyos. Marami nalilinlang, kita mo. Kaya kung mag-pray siya, kung maglihan siya at matumbang tao na may inalihan ng diablo, ano? Tingnan mo, kung katauhan mo, ang salita na Diyos, tingnan mo, pagdaan mo kung hindi nangingisay sila. Hindi pakita ka doon sa telebisyon, ganon. Itingnan ko, sabi ko, ang panlilin nga naman, ano. Ay napaniwalaan na sila na ang manifestation. Tingnan mo, Matthew, chapter 13. Mateo, chapter 13. Basahin nyo lahat. I-type nyo sa inyong cellphone, sa laptop, kung mayroon kayong Bible, electronics, i-type yung Son of Man. Maghapon, hindi mo kaya basahin sa dami. Si Jesus yun. Ilan lang titingnan natin? Matthew, chapter 13, verse 41. Ang Diyos ay man. Manifestation. Nabasa natin, let us make man. Yarad, let. Ang let, yarad. Bumaba, makita sa visible world, ang Diyos na hindi nakakita, at ang tawag niya sa sarili niya, manifestation, man. Okay? Ayaw maniwala, di umalis ka dito, huwag ka makinig. Mamaya, pagka sinakmal ka ng kalaban mong Diyos, ay di, umiyak ka na sa Diyos mo. Ayaw makinig eh. Matthew 13, verse 41. Tingnan mo sabi ni Jesus dito. Dami ito, dami. Ilan-ilan lang ating basahin. Ito. The Son of Man shall send forth His angels. Sino matas? Ang anghel o Son of Man? Sa Tagalog. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel. Anak siya ng tao, Son of Man. Hindi ba anak ng Diyos Jesus? Bakit sinabing Son of Man? Anak siya ng tao. Dahil ang papa niya, man. Kaya tawag yung sarili niya, anak ng tao. Tatay niya, tao. Wala nang makapangyan sa mundong ito. Habang may mundo, at dito sa heavens, wala na, maliban sa tao. Ikaw yan, kapatid. Anak ka ng tatay mong tao, Son of Man. Dahil pagdating sa mundong visible, dito sa langit at lupa, man, tao, ay ginagalang ng lahat ng espiritu. Dahil ang tao, manifestation ng hindi nakikitang Diyos. Kaya sila ay higit na mataas sa lahat ng anghel, lahat ng demonyo. Hindi mo kayong paghirapan, Lord, Ama, Ama, magtangos ka magdamag para matalo mong diablo. No. As you believe in your heart, as you think it in your heart, sabi niya, kung ano inisip mo sa puso mo, ganyan ka. Yan, principle. Piniisip mo na hindi mo kaya. Kailangan maglulumuhod sa ama mo. Ang ama mo nakatira sa iyo. Ikaw ang buto at laman niya. Ikaw ang kanyang nakikitang sarili. Ang dugo mo, dugo ng ama mong espiritu. Kaya nga sabi sa
Marcos 16:18, pag uminom ka ng lason sa anumang paraan, hindi ka maano. Sa Juan 1:12-13, hindi ka nabubuhay sa dugo at laman ng tao, kundi sa espiritu. Sa buhay mo na Diyos. Ang sino man nakipag-isa sa Panginoon ay isang espiritu, isang Diyos, isang Elohim. Tingnan mo, si Jesus ito. Di ba si Jesus ang ulo, tayo katawan? Hindi ba't si Yesu Kristo nakatira na sa iyo? Hindi ba't ang buhay mo si Kristo? Hindi ba si Kristo ay kapuspusan ng Godhead? The fullness of the Godhead. So if anyone be in Christ, is a new creature. Ang sino man na kay Kristo ay bagong nilalang. Paano ka maging na kay Kristo? Natural. Paniwalaan may buhay Kristo at ikaw nakikita na butot laman ni Kristo. Period. Ikaw nakikita ang Kristo. Ikaw nakikita na hindi nakikita ang ama mo. Bakit papakahirap ka? Nalala ko si Pastor Chris eh. Sabi niya, iwan ko sa kanila. Bukas magpipreach sila. 3 gabi, 3 araw sila nagpa-fasting. Nagawa ko rin yan noon. Pero bandang huli, hindi ko na nagawa. Ayaw ko lang sabihin sa iyo, baka ma-open kayo. Basta ako, preach ako bukas, may healing session bukas. Masaya ako ngayon, kain ako. O bakit nga naman? Sabi niya minsan, inutusan ko, in Jesus' name, layas. Lumalayas. Tapos sabi niya, mag-critic ko, sabi niya, ayan, in Jesus' name, okay. Sinabi niya, in Jesus' name eh. Minsan, ginaganon ko lang, di ako nasasalita, in Jesus' name. Sabi niya, kita mo, kulto, Tingin sa ating kulto, marami nagsasabi kulto tayo. Dahil hindi nila naunawan ang spirit realm. Marami nag-preach about spirit realm. Yung spirit realm na hindi nila sakop. Yan, nagpapakahirap sila para matalo nila mga nasa espiritu. Tingnan mo dito. The Son of Man shall send forth his angels. Sino mataas? Ang Son of Man o angels? Ang anak ng tao. Bakit sinabing Son of Man siya? Di ba anak siya ng Diyos? Sumalinaw na ang Diyos tao. Pagdating sa mundo na ito, sa langit at lupa na ito, tao dito, makapangyarihan. Basahin mo sa inyo Genesis 1:26 kanina. Kanino binigay ang kapangyarihan? Sa tao. Diyos yon. Nakikitang Diyos. Bumabang Diyos dito para makita. So may anak siya. Hindi niya sinabi, ako ay anak ng tao, anak ng Diyos. Hindi. Son of Man. Napakarami, itype mo. Napakarami, Son of Man, Son of Man. Binabangkit ni Jesus ang sarili niya na anak siya ng tao. Pero hindi ito nakikita at narinig ng maraming dalubhasa na nakatayo sa pulpito. At tinuturo niya ng pagpapakahirap para yakapin daw tayo ng ating Ama upang tayo daw makitaan ng liwanag para daw tayo makalaban sa dyablo. Kapatid, pinagluloko mo sarili mo. Minsan isang araw, magugulat ka na lang, makita mo taong yan, tumimbuang. Dahil lahat nakabatay sa prinsipyo na katauhan. As he thinketh in his heart, so is he. Kung ano iniisip niya, pagkakilala niya sa sarili niya, ganyan siya. Akala mo 24 hours a day, protektado ka ng alam mo, pinipreach mo sa pulpito kung hindi mo katauhan. Na, ang katauhan, kapatid, 24 hours a day yan, tulog ka man o hindi. Kaya nga dapat maging katauhan. Kasi ang salita ay katauhan. Ang salita ay Diyos. Okay? Tignan mo. Matthew 14. The Son of Man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend, and them which do iniquity. Tagalog. Susuguin ang anak ng tao, anak siya ng tao. Si Jesus ito, anak ng tao. Sa makatuwid, tatay niya tao. Sa makatuwid, ang tatay niya, Diyos tao. Pagdating sa mundong ito, tao.
ang pinakamakapangyarihan. Lahat ng anghel dito sumusunod sa tao na anak ng tao. Hindi makagalaw ang anghel natin kung hindi natin kilala sarili natin na anak tayo ng tao, tao tayo. Pero ang tao na ito, itong manifestation na hindi nakikitang ama mo. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel. Kaya ito na lang, ito. Kaya so may honor, ano siya, ganon. May mga diploma sila, dahil hindi sila bobo. Sa demonyo, walang bobo, walang matalino, lahat pinapatay niya. Kung hindi mo kilala sarili mo. Kaya lang pasikat ka, pakilala ka. Ayun. Ilang taon lang, 21 years old. Na TikToker. Na influencer. Nag-aral sa Russia. Nabasa ko sa sa Facebook. Ng skydiving. Ayun, unang talon niya, patay siya. Lahat gagawin para mapansin sila. Kulang sa pansin. Yung patay. Huwag ka ganyan. Kulang ka sa pansin. Ilalampaso ka ng Diyos ng sanglibutan. Galit. Na-offend. Ano ba nang magsalita yun? Sige lang. Okay, ma-offend ka. Alam sa buhay mo. Ayaw maniwala. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at kanilang titipunin sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga bagay na nangakapagpatisod at ang nagsisigawa ng katampalasan. Magaling tayo, no? Dito sa kamera, sa harap ng tao, kung hindi natin may akbang paa natin, nangangatog paa natin, ha? Dahil pagkakilala natin sa atin, sarili, mga lampa, mga batugan, katampalasanan yan. Sa ikaw na anak ng tao. Kaya napakaraming Kristiyano, kinatay ng Diablo. Puro paduda, paawa, ipek. Hindi pwede sa lagi yan. Di pwede yan, ilalampaso ka pa sa pamilya mo ng mga Diyos ng sanglibutan. Di pwede yan. Dito, pangatawanan mo, katauhan mo. Dahil kung hindi, talo ka. Kalaban mo, Diyos eh. At sila ay gagatong sa kalan ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagnangalit ng mga ngipin. Kala mo paawa ipek ka? Dahil gusto mo, pakawaan ka, tapos gusto ko na mamatay. Parang hindi mo kinawaan, mamamatay ako. Doon ka, oh. May nasing of teeth. Verse 42. Hades yan, kapatid. Nakala mo, galing mo dito. Ayaw maniwala may Hades, ano? Ayan, oh. And shall cast them into the furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. Okay, power effect tayo dito habang sa mundo tayo. Pasikat-sikat tayo sa pulpit to. Sino talo? Akala mo, dito ang buhay, no? Ito lang, ano? Pag namatay ka, punta ka sa langit, ano? Paraiso. O, yun ang akala mo. Tampalasan ka eh. Pag tampalasan tayo, na-offend tayo sa kingdom, dito tayo pupunta. Ito, verse 43. Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Who hath ears to hear, let him hear. Wala ito pilitan, kapatid. Ikinig ka ba? Kung magkagayoy, magliliwanag ang mga matuwid na katulad ng araw sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may mga pakinig ay makinig. Kailan pa tayo makikinig, kapatid? Kailan? Nanlulumo ako eh. Makikita ko ganitong mga tao. Akala mo, maasahan mo na. Yung pala, naku po.
Kala mo maasahan mo na. Kailan tayo maging responsable? Kailan? Sunod! Matthew 16. Sa Matthew lang tayo. Punta tayo dyan, Hebrew. Ha? Yun, may 30 minutes. Patunayan na natin. Hanggang sa makarating tayo si Lucifer. Si Lucifer, hindi siya manifestation ng Diyos. Hindi siya manifestation. Si Lucifer. Kaya siya ay anointed cherub nung siya si Lucifer pa. Pinakamataas siyang anghel sa kanyang lipun. Pinamumunuan yung mga cherubin. Hindi siya manifestation ng Diyos. Ikaw lang at ako. Ikaw lang ako ang nakikita, nadadama, narinig, nahihipo na Diyos sa mundong ito. Pagkatapos magdamag ka, papakahirap para magmanifest ang Diyos sa iyo, para mapalayas mo ang diablo. Pinagluloko mo sarili mo. Hindi sinabi ng Diyos doon sa 1 John chapter 2 na lulupigin mo ang diablo, kayong mga binata. Sinabi niya, lupig nyo na. Tapos na. Pinagaling ka na. Pinagpala ka na. Hindi ka pagpapalain. Pero gagaling sumitas ng Bible. Okay lang. Kung maniwala kayo sa kanila, sige, sundin nyo sila. Malay mo, mapakinabangan mo rin. Katauhan ba'y? Sangkay, lakay, katauhan ang salita. Hindi puro daldal. Katauhan yan. Manifestation. Matthew 16. Tandaan yung tinanong ni Jesus, si Pedro. Doon sa Matthew 16. Verse 13. Sa King James Version na. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say that I, the Son of Man, am? Okay. Son of Man. Tagalog, ha? Nung dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Caesarea sa Pilipo, ay tinanong niya ang kanyang mga alagad at sinasabi, ano ba ka sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Sa King James, sino ako na anak ng tao? Kung atin ito uunawain na si Jesus ang nagsasalita na ulo ng katawan, ang katawan at ang ulo iisa, ganito sasabihin niya, ano ang sinasabi ng mga tao patungkol sa inyo na mga anak ng tao? Anak ng Diyos. Tao ka ba? Hindi ka tao lamang. Anak ka ng tao, anak ka ng Diyos na manifestation. Ulitin ko. Whom do men say that I, sabi nyo nga, I, ako, the Son of Man am. Anak ka ng tao, kapatid. Pero ang tao, nilinlang ng demonyo na Diyos ng sanglibutan, niya siya ay tao lamang. Na, basahin mo uli ang Genesis 1:26. Ang tao, ang wangis, nakikita at katulad ng Diyos. Siya ang manifestation ng hindi nakikitang Diyos noon. So sa mundong ito, nakikita na ang Diyos. Ang tawag sa iyo, anak ng Diyos, anak ng tao. Yan ang tunay na tao. Malinaw? May mga anghel siya, sinusugo niya. Kung sinusugo niya ang anghel niya, ang demonyo na ito na dating anghel, takot sa kanya, hindi. Hindi mo ba alam na walang nalalang kung hindi sa pamamagitan ng salita na ngayon tinatawag niya sarili niya Son of Man? Ibig sabihin, si Lucifer, nilalang lang ni Son of Man. Ikaw na ngayon ang katawan, buto at laman ng ulo na si Son of Man. Hindi ba Son of Man ka? Ikaw nakikita
Pero ang reliyon, ang ginawa? Ngayon, ang sagot nila dito sa verse 14. Pahingan nyo mabuti. Ikaw at ako, ito, pakiusap. At kanila sinabi, anang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang mga iba si Jeremias, o isa sa mga propeta. Verse 15. At kanyang sinabi sa kanila, datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako? Kayo naman, sabi niya sa verse 15. Sa tao, yan ang sabi nila. Kayo, anong pagkakilala niyo sa sarili niyo bilang Son of Man? Sumagot si Pedro. Ang sagot niya ito. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo. Wala pang Kristo na buhay ditong si Simon noon. Tulog pa ang buhay Kristo niya. Dahil hindi pa namatay at nabuhay si Kristo, wala pang atonement, palitan. Wala pa. Hindi pa nakuha ni Jesus ang kanyang lumang katauhan. Kaya hindi pa nagpalitan ang buhay. Malalaman natin dito. Ikaw ang Kristo. So kung sa ngayon mo tanungin si Pedro, dahil may buhay na siyang Kristo, at si Pablo na nagsabi, ang tunay nating buhay si Kristo. Pag nahayag ang tunay nating buhay na si Kristo, mahayag ang kaluwalhatian. Eh sino demonyo makalapit sa iyo? Naniniwala ka ba na buhay mo Kristo? Kung anong paniniwala mo sa sarili mo, pagkakilala sa sarili mo, ganyan ka. Kung anong iisip mo sa puso mo, ganyan ka. Hindi mo kailangang magpapakahirap para talunin ng dyablo. Liliwanag ka. Pag lumiwanag ka, lahat ng dyablo sa kadiliman, paano niya makalapit sa iyo? Very simple ang ginawa ng Diyos eh. Pinahirapan ng mga preachers na ito. Sunod naman tayo na sunod sa kanila. Na ginawa nila tayong katulad nila. Na sinabi na sila ng Diyos, kayo mga binata ha, sinusulatan ko kayo, dinaig nyo ng dyablo. Hindi na kayo mahina, hindi kayo nahihilo, hindi kayo may sakit. Dinaig nyo yan. Lahat yung salita, dinaig nyo na yung salita na yan na dyablo. Dahil ang salita, katauhan nga. Dahil ang salita ay Diyos. So ang salita ng kalaban, siya rin yun. Katauhan niya yun. Pag tinanggap mo yun, naging ikaw yun. Katauhan mo yun. Pag tinanggap mo naman ang salita na ikaw may buhay Kristo, sabi mo, ikaw ang Kristo. So ngayon tanong mo si Simon, sino ka? Ako ang Kristo. Ang anak ng Diyos na buhay. Anak ng tao. Correct? Eh, pinagluloko tayo ng mga ano na ito eh. Tama? Oo, natutuwa tayo sa unang tingin natin. No, okay, no? Okay siya. Galing siya. No? Hindi ko pinupulahan kapatid natin eh. Eh, dyan din naman ako galing eh. Nung araw, ganyan din ako eh. Sabi ko siya eh, saan Diablo? Saan? Punta kami sa Antipolo. Pastor, punta ka dito. May yungib dito. Tabi ng bahay namin. Nagkakasakit mga anak ko lahat. Asawa ko nagkasakit. Pinunta ko kahating gabi. Kahit gabing-gabi na. Saan? Tinuro. Pagpasok ko sa bungad ng yungib. Nanayo balaybok. Mayroon nga. Mayroon. Eh di pinaglililihan. Ano natin? Tapos pasok. Pasok ko sa bahay niya. Naku, ang dami niyang tirahan, no? Mga porcelain pa. Pastor, bigay pa ng lola ko yan. Niwan, mga santo niya, mga mahal. Ang kaya pala. Ikaw, kung gusto mo yan. Sure na ang gabi, nawagan ako, Pastor, pinagbabasag ko na. Sayang yun ah. Hindi ko ibebenta, mahal yun. Pero binasag ko. Galingan yung mga anak niya. Asawa niya. Pero tawag mo sa Batangas by noon. Pastor, meron dito may bodega kami. Yaman. May resort eh. May swimming pool eh. Punta ka rito. Halika, punta ka doon sa malaking bahay namin. Hindi namin malapitan yung bodega sa labas eh. May isang kwarto pa doon eh. Nakatambak yung mga gamit namin doon. Sige, punta. Siguro mga alas 4 ng hapon. Pos, ganyan tayo ng araw eh. Saan, banda? Saan? Fasting ka pa rin eh, di ba? Ha?
Naku, paglapit ko sa pinto pa, sabi ko, meron nga, meron. Naamoy ko pa. O ganyan. Matapang din tayo, siyempre. Nanay ko ganyan. Na? Pero bandang huli, nag-improve ako. Sabi ko, teka. Ba't sinasayang ko problema? Sinasayang ko panahon ko. Turuan mo na nga lang itong mga ito. Ayaw naman magsipaniwala eh. Tawagin ka pa rin. Katulad ng anak ng isang general ng Marines. 6'2" yung anak. Ilang taon na pala yun, 27 years old. Ilang taon ng possess. Biro mo, screen ang bahay niya. Maganda bahay nila eh. May screen lahat. Hating gabi nakakapasok yung paniki malaki. Nakikipag-sex sa anak niya. Saan pa lalabas? Saan nakapasok yun? Parang si Jesus, di ba, lumulusot siya sa pader. Nako, minsan, nag-preach ako doon. Evangelical. Nako, pagkatapos ko preach. Isa lang pinreach natin. Isang verse lang. Kaya 20 minutes lang doon. 20 minutes, sige, okay. Nako, tinext ako. Pastor, pwede ka pumunta sa bahay, please? Pag inimbitahan ka noon sa bahay, may pakimkim yun. Hindi ba nung araw, malaki ng 500, minsan 2,000. Hindi na rin masama. Punta ako doon. Unang punta ko, kita ko, paglabas ng anak, ako, may karga itong anak mo, ma'am. Yun na nga, kaya tinatawag kita. Okay. So, kinasa. Okay. Sumuka. Gumulong. Okay. So, nung mahimas-mas na, sabi niya, Mami, yung mga pastor pinapunta mo rito, iba itong pastor na to. Langit at lupa ang kaibahan. Bakit? Di ba pinatanggap nila ako? Tinanggap ko naman, tanggap-tanggapan lang yun. Pero ito matindi. Tumanggap talaga ako. Sige, sagay ko, sige. Okay na. Tinuruan ko si ma'am. Asawa, baptist si General May. Okay. Nagpapalas kami ng job sa anak niya, tumakbo na sa labas. Takot. General ito, general. Hindi siya general ng police. General ng Marines. Pinang matindi na militar sa atin. Now, hindi nila mapaniwalaan. Ayun. Tinawag ko sa St. Luke's para magpagaling, mag-pray. Mga alas 10 ng gabi, tumawag. Pastor, punta ka rito. Yung anak ko inatake uli. Sabi ko, ma'am, sinabi ko na sa'yo, palayasin mo. Hindi ko kaya. Pastor, ikaw punta ka rito. Wala akong helicopter, ma'am. Nandito ako sa Quezon City. Diyan kayo sa Tagigi. Palayasin mo! Ay, tinawagan niya ng ambulansya. Dinala dyan sa pinakamahal na ospital dyan sa may Pasig. May kulungan doon sa ilalim ng mga mayayaman. Ngayon, nabalitaan ko. Nakita ko sa 700 Club si ma'am, okay na. Nagpapagaling na may sakit. Hopefully, hindi ko na nabalikan, pero hopefully, ayos na nila. Naniwala na siya. Kasi nag-guest na siya sa 700 Club eh. It took time, no? So sa atin, kailan tayo magising, kapatid? Ha? Ako, nagising na ako sa mga ganyan. Hindi na ako nagpapakahirap. Pag may demonyo dyan, di, bahala sa buhay niya, basta pag nandyan ako, alam na niya. Ano gagawin niya? Parang ganyan, na? Hindi tayo nagyayabang. Ganyan tayo eh. Buhay natin nagliliwanag eh. Bakit? Sanoob man tayo. Anak tayo ng Diyos. Ang Diyos man. Manifestation. Okay? Okay. So, now, sabi din sa verse 16, sabi niya, sumagot si Simon Pedro, ikaw ang Kristo. So ngayon, ako ang Kristo. Dahil si Kristo na buhay niya. Correct? Ang anak ng Diyos. So, anak ng Diyos. So sabi ng Jesus dito, dahil wala pa si Pedro noon, wala pa siyang buhay niya, sabi sa verse 17, at sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, mapalad ka Simon Bar-Jonas, sapagkat hindi pinahig sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking ama na nasa langit. Ama niya na sa langit. Po sinabi niya, son of man siya. So ama niya na sa langit, Diyos. So ang son of man, anak siya ng tao, ang Diyos, tao. Anak daw siya ng ama niya na nasa langit So, anak din siya ng tao. So, alam nga naman, iba yun. Anak siya ng tao, tapos anak siya ng ama niya na nasa langit. Correct? Kundi ng aking ama na nasa langit. So, itong ama na nasa langit, tao to. Saan man? Tawag niya. Tatay niya man. Tatay niya, nasa langit. Nasaan ang langit niya? Di ba nasa iyo? Nasaan ang ama ngayon? Di ba sa atin? Tayo ang templo ng buhay na Diyos.
Sabi ni Pedro, anak ng Diyos na buhay, nasaan ang buhay na Diyos? Di ba yan na ngayon nakatira sa'yo? Nasaan ang langit? So ano ka ngayon? Manifestation ka ng ama mo na hindi nakikita. Let us bumaba tayo at mag-manifest. Yun ang ngayon nangyari sa'yo sa akin. Manifestation, ang man. Anak siya ng man. Diyos. Nasa langit, pero langit ng Diyos. At ang Diyos, nasa iyo na. Malinaw ba? Sa mga reliyon, siyempre, ayaw nila paniwalaan yan dahil gusto nilang pakaalipin sila, magpapakahambol sila kuno para mapalapit sila sa Diyos. Demonyo kalaban mo, kapatid. Demonyo. Diyos sila. Laksa-laksa, hindi mo mabilang ang hukbo nila. Baka hindi mo alam yun. Tapos paawa effect ka. Sinabihan siya ni Jesus dito, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. Kanina sabi sa verse 17, Simon Barjona. Sabi niya, ikaw si Simon na anak ni Jonah. Ha? Anong Simon? I-research nyo ha. Dahil wala tayong time masyado. Ha? Itong si Simon, tao lamang. Anak ni Jonah na tao lamang. Walang buhay Diyos. Pero sabi ni Jesus sa verse 18, sinasabi ko rin sa iyo na ikaw ay Pedro. Iba na yon, hindi na si Simon. Itong Pedro na ito, rock. Ibig sabihin, si rock na si Jesus at siya isa. The rock of your salvation. The cornerstone. Sinasabi ko siya, Pedro. Pag natanggap mo atonement, palitan, ikaw ay rock. Walang makakabuwag sa'yo. Ano sabi sa verse 19? And I will give unto thee the keys. Sa 18 muna, Tagalogin natin. Sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito, sa ibabaw ng katauhan kong ikaw, na bato, itatayo kong aking katawan. Iglesia, buto at laman na ikaw. At ang mga pintuan ng nagniningas na apoy, kung saan na nangalit ang mga ngipin ng naroon na si Hades, ay hindi magsisipanaglaban sa iyo. Nangyari ba kay Pedro? Nangyari ba? Nanaig ba sila kay Pedro? Dumaan si Pedro, tinamaan sila ng anino, takbuhan sila eh. Tapos papakahirap ka. Wala kang gagawin paniwalaan. Ang kininakatauhan mo ito, maging salita na naging Diyos, katauhan. Nanaig ba sila kay Pedro? Hindi ah. Anong ginawa ni Pedro? Basahin mo ang ugali ni Pedro. Tingnan mo ko, naglulumuhod na, Lord, bigyan mo ko ng kapangyarihan para matalo ko ito. No! Ayan, sinabi na sa kanya. Bago pa mangyari, sinabi na sa kanya. Ni rock, ni bato. At sinabi sa verse 19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Yan. At namang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At namang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Yan si Pedro na ikaw, bato. Ulo mo, si cornerstone, si Jesus. Ang buto at laman niya na ikaw, stone din, bato. Bakit? Nagpalitan na Kinuha na yung pagkatao na Simon Barjona. Tao lamang yun. Dugo at laman yun. Nung nagpalitan, natanggap na natin ang atonement, palitan, si Pedro ka na, kumbaga. Wala na si Simon Barjona. Tao lamang yun. Pero ano sinasabi ni reliyon sa atin? Tao lamang tayo, di ba? Likas makasalanan. Di, sige, balo ka sa buhay mo. Basta kami, kulto man tingin mo, okay lang kami dito. Kulto kami, kung kulto kami, di kulto kami, no problem. Tingin mo yun. Sa amin,
Ito kami. May susi kami! Ano man talian namin sa mundong ito, tatalian sa langit. Anong pakawalan namin sa mundong ito, pakalawan sa langit. Di sinasabing, pahirap ka para mapakawalan mo. No! Very simple ng Diyos. Sabi niya, posible ang lahat sa sino mang naniniwala. Yun lang. Naniniwala ba tayo? Hindi ka pahirapan ng Diyos. Lahat na ng pahirap, ginawa niya sa anak niya sa krus eh. Ba't pa niya pahirapan kanya? Sabi niya, ito salita. Paniwalaan mo. Pag napaniwalaan mo, posible ang lahat. Sinabi ng Diablo, ito salita, paniwalaan mo. Pag napaniwalaan mo, ako yan. Posible ang lahat ng kamatayan sa'yo. Hindi ka lang tulungan ng sino man para mamatay. Ha? Malinaw? Sana nga. Marami tayo. Son of man. Kaya lang, huwag mo sabihin, tama na ito dahil son of man tayo. Punta tayo Matthew 18. May purpose po ang son of man. Matthew 18. Napatunayan ba natin na higit tayo sa anghel? Kasi basahin sana na tayo Isaiah 14 eh. Kaya lang wala tayong time. Nabigay ko sa inyo. Sulat ko nyo na lang. Ito lang. No? Pagkatapos itong Matthew 18:11. No? Bahala kayo kung paniwalaan nyo, kung tingnan ninyo. Pero kung hindi naman, di magkasya na kayo dyan. Katulad na babasa kong kapatid natin, alam ko nandiyan ka lang, Lord. Alam ko, hindi ko kakaya na ito. Alam ko nandiyan ka lang, Lord. Tinuro na natin doon. Ha? Na si Lord, nakatira sa'yo. Ikaw ang kanyang buto at laman. Siya ang buhay mo. Ito, ipopost mo sa Facebook. Umiiyak ka. Hindi mo kaya. Pero nandiyan si Lord. Alam ko nandiyan ka lang, Lord. Asan si Lord? Nasa loob mo, Inday. Pero pagkakilala mo sa sarili mo, hiwalay ka sa Lord, hiwalay ka sa Diyos. Ayan. Sige, tuloy mo yan. Bukas makalawa, magbibigti ka. Sigurado yan. Opresyon na yan. Depression na nangyayari sa'yo. Ayaw yung paniwala na si Lord ang buhay mo. Ikaw at si Lord, iisa. Sige. Ayaw yung paniwalaan. Marami kang anak. Iiwanan mo yan. Inday. Ha? Simple lang. Ikaw ang nakikitang buto at laman ng Lord na buhay mo. Ikaw ang may dila. Ang kapangyarihan ng kamatayan at buhay na sa dila mo. Kung anong paniwala mo sa puso mo, yan ang babangkit niya ng dila mo. Pero anong paniwala mo? Hiwalay ka kay Lord, di ba? Ito, may layunin, ha? Pag nakilala mo sarili mong tunay, may layunin. Matthew 18, verse 11. Pag hindi mo na magawa itong layunin na ito, huwag ka sasabi na anak ako ng tao. Pinagluloko mo naman sarili mo. Dahil may ebidensya ang anak ng tao ito. For the Son of Man is come to save that which was lost. Ang pagkaunuan ng iba, si Jesus has come to save that which was lost. Hindi. Son of Man na sinabi. Anak ng tao. So, dito lang tayo sa pabanjing-banjing. Ilang hakbang lang kapitbahay natin, hindi natin mapuntahan. Bigyan man lang ng pamphlet natin na ginastusan din natin ng mahal yan. Hanggang ngayon, nababasa na lang. Nakatambak niya sa tabi. Di ba tayo nagkukonsensya? Kala mo walang presyo, no? Pera ng Diyos yan. Ginastos yan. Yung pinatayo natin church, pera ng Diyos yan. Pera ng Lord yan. Papasok tayo, parang akala mo pinatayo ni pastor, ano? Kaya mayaman naman si pastor. Pinatayo niya ito eh. Wala ba tayo, hindi ba tayo nagkukonsensya na pera ng Lord yan. Papasok ka, wala kang tangay na kaluluwa. Hindi ka nahiya sa Lord. Akala mo pera ko yan. Pera ng buhay mo si Lord yan. Pero nakukonsensya ba tayo? Ito ang layunin na. Tagalog! Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang iligtas ang nawawala. May naligtas na ba tayo? Tapos sabihin natin, son of man tayo. May naligtas tayo. May naagaw tayo mula sa pintuan ng Hades. Nagamit natin ang susi. Lahat ng isara at pubuksan natin, sinusunod ng langit. Nagamit natin. Kaluluwa.
ang number one na layunin ng gustong angkinin ang katauhan na sila'y anak ng tao, anak ng Diyos. May konsensya tayo. Saan tayo? Anong priority natin? Ha? Anong priority? Pa-demure? Ha? Pa-pride-pride, pa-ego-ego? Paggising mo bukas, sanubman ka, okay? Higit ka sa mga anghel, okay? Pero mayroon ba sa puso mo na, nakong kapitbahay ko, nakaaway ko yun isang taon, Lord, puntahan ko yan, Lord. Ang kausap mo, Lord, na buhay mo. Lord, nagliliwanag ako ng liwanag mo. May dala ka lang malit na bagay. Ha? Siyempre, minsan magagastos ka no? O kaya kahit na anong bagay. Anong maialok mo sa kanya? Alam mo yung tao, ganun lang yan eh. Napatunayan na yan eh. Pag may dala kang appeasement, nakangiti yan. O, bati na tayo. Alam mo, may balita ako sa iyo. Diba? Dati, bungangera ako. Oo nga, hanggang ngayon bungangera ako. Minsan na lang yun. Okay? Nagbago na ako. Laki ng pinagbago ko. Sama kita dun. Saka malaking pinagpalo sa akin. Diba ganyan? Okay. Hanggang ngayon, isang taon mo na nakaaway, nakabungangaan eh. Hindi mo na malapitan. Isanubman ka. Anong layunin sa sanubman? May aksyon. May bunga. Iligtas ang mga nawawala. Dalhin sa kaharian ng Diyos na tatay mo. Kaya? Kaya yun. Bakit hindi? Kung gusto natin talaga maging sanubman, tandaan natin, nanginginig ang Diablo sa mga sanubman, anak ng tao, na tatay natin, na tao, na sa langit. Nasaan ang langit? Nandito. Ang kahirapan, nangangatog. Yung mga kadiliman na nawawala, kaya mga idea mo, malit na negosyo na simulan mo hanggang sa lumago, nakikita mo na balang araw ang sarili mo, kaya hindi ka na nagugulat sa mga nanliligaw sa'yo, keso may pera daw, keso ganun. Hindi mo nakikita balang araw, bilyonaryo nanliligaw sa'yo. Tapos, padala-dala ka sa kanila. Di mo ba nakikita iba ka? Kristyano sila kung Kristyano! Sa edad mo ka bata-bata mo, nakita mo ba na balang araw kung sino ka? At ilan sila nag-aagawan manligaw sa'yo? Ba't nandiyan ka ngayon? Sayang ang pagiging sanubman natin. Sayang ang mga tinuro sa atin. Nalinlang ulit tayo ng sistema ng mundong ito porque maganda ka, porque gwapo ka. Ang bata-bata mo pa nag-boyfriend ng girlfriend, di mo tuloy natapos pag-aaral mo. Kung maging artista ka balang araw, hindi rin nangyari. Bakit? Nasilaw ka eh. Kasi simula pala ng liwanag sa buhay mo, nasilaw ka na. Di mo nakita yung dulo. Bumigay ka kaagad. Sistema ng mundo. Lahat naman sila mag-girlfriend eh. Lahat sila may boyfriend. Sila yon. Si Bar Jonas yon. Hindi si Pedro yon. Di mo ba nakita na natanggap mo ng atonement? Si Pedro ka na ngayon. Wala ng Hades! Sistema ng sanglibutan na ito na pwedeng manaig sa'yo. Ano man talian mo, pakawalan mo, sinusunod ng langit. Lahat ng demonyo sumusunod. Lahat ng anghel karipas ng sunod. Lumiwanag lang kunti ang buhay natin. Akala mo, sunod na tayo sa sistema nila. Porque tayo ay ganito. Iba sila. Si Barjona sila. Si Pedro ka. Huwag kang sumang-ayon sa sistema nila. Hindi nga mapakain ng sarili na umaasa sa magulang. Sasama-sama ka. Tapos balang araw sisi ka. Sayang. Pursue! Sabi niya, get hold of eternal life. Buhay Diyos. Panghawakan mo yan.
Hindi yung nasisilaw ka sa ganon na walang tuloy ako ng gana sa'yo. Kala ko pa naman eh. So, ayaw magising, bala ka. Okay? Father Almighty, great I am. Madami tayong pag-uusapan sana, Ama. Pero salamat, nalaman namin kami, anak mo, son of man. Kami ay son of man. Na ama namin na sa langit na ikaw. Aba, Daddy. Salamat. Pagpatuloy namin ang karunungan na ito na ibinigay mo at wala itong kahaba-haba nito na pasarap ng pasarap habang kumakain kami, lalo kami na nagugutom. Thank you, Father. We bless you. Thank you, Daddy, Holy Spirit. I love you. At ikaw ang aming buhay. Dahil kayo ang kapuspusan ng aming buhay ni si Kristo. Thank you po. In Jesus' mighty name our life. Amen. My angels again, I dispatch you. Go forth! Ikalat yung balita na ito sa lahat ng mga KSP upang mawala ang KSP. Alright? Go forth. In Jesus' mighty name, I dispatch you. Amen. Guys, medyo kaiba. Lagi tayo mag-preach. Medyo akala mo galit. Dahil pag hindi, gano'n, magpa-demure ako sa harapan nyo, hindi kayo makikinig. At ang aking mensahe, na mensahe ng Ama, ay hindi rin titimo sa ating buhay. Okay? Siguro, ganito ako. Pinaranas ako ng Diyos ng kulungan, ng panggaganso lahat ng araw, kawalang hiyaan, na nakikipagtalian sa baywang. Dahil ganito ang buhay na gusto ko matutunan natin lahat. Sa mundong ito, walang pa-demure dito. Labanan ng mga siga dito, kapatid. Yung mga naghahari-harian na pinalayas na sa trono, nagsisiga-sigaan pa rin. Tapos tayo naman nanginginig, makinig tayo sa kanila na sinasabing, papakahirap ka para matalo mo sila. No, tinalo na natin sila. Wala na nga, nagpedro ka na nga, hindi ka na si Barjona Na, lahat na ng Hades, ipunin mo na lahat. Di man naig sa'yo May mga susi ka ng kaharian Gamitin mo lang susi. Okay? I love you guys. I love you. Sorry kung may nasaktan. I love you.